Yes, sa law for the Blue Ribbon Committee. Ito na. Senator Pia Cayetano. Ayan na, di ba? Hindi naman siya palabas eh. Ayan nga, parang patulak nga ang nangyari, di ba? Ito. At isinama sila ni Senator Pia Cayetano. Up! Ay! Oh my God! Senator! At dito siya, Secretary John Vic Remulla at pinipigil sila Senator Robin Padilla. Eto na, manunood na naman po tayo ng balita. Pag-usapan po natin yung tulakan na nangyari. Aba, grabe katindi ng mga tulakan, mga kaibigan. Ewan ko ba, bakit kasi nila pinipigilan itong Blue Ribbon? Kasi yun nga, gaya ng sinabi natin, kung talagang hindi kayo sangkot, pwede naman kayong maglabas ng ebidensya na hindi kayo sangkot. Ganun lang yun. Di ba? Kung wala kayong kasalanan, wala kayong takot na mabanggit yung pangalan nyo sa Blue Ribbon. Biruin nyo si BP Sara, hindi na kayo nahiya. Sa akin lang kababaeng tao nun, hindi takot. Humaharap talaga. Diba? Pag alam niyang walang kwenta yung hearing, hindi siya haharap. Ano kayo, hello? Diba? Ang dami ng pambabatikos kay BP Sara. Diba? Kita nyo naman, nakatayo pa rin bilang isang vice president natin. Ganito kasi yan, siguro kung may kasalanan talaga kayo, madali lang kayong ma-blackmail. Base lang mo yan sa aking opinion. Mga kapatid, panoorin na po natin Balitang Pinoy TV. Here we go. Narito ang Balitang Pinoy TV. Wow. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. At alam naman po natin, sobrang magulo na ngayon sa Senado, no? Wala mo na tayong batian ngayon. Paki-like, paki-share itong video na ito. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Kasi po, ipapakita ko sa inyo ngayon, sabay-sabay tayong mag-react. Yes. Dito sina John Vic at itong si Robin Padilla nagtulakan dahil hinaharangan po ni DILG, John Vic, itong mga 18 ex-Marines na sa tingin ko, sa palagay ko, ay dinala po, iniskortan po ito ni Senator Robin Padilla. So medyo nagkaroon po ng tensyon. At Pero inyo kung wala si Robin Padilla nun, baka talagang napigilan yun ni Remulla, yung nakababatang Remulla. Kasi kung yung kuya ni Remulla ang pumunta doon, wala, baka mabilis lang. Di ba, no? Pero ito, mga kapatid, hindi umubra si John Vic Remulla. Hindi umubra, sayang, ang laki ng katawan ni Remulla. Baka siguro mas batak itong si Senator Robin. Hindi nakaubra. At nung dumating na sila doon sa hearing ay pinag-usapan na ito palang si Torre, okay, Nicolas Torre, di umano, ay nililigawan itong 18 ex-Marines para bumaliktad, di umano, okay? Tapos, booking rin dahil meron pong mga kumanta na ang gobyerno tumulong sa ICC para kunin si Tatay Digong, no? Yan. Actually, kahit walang kumanta, titignan mo lang parang paghihinalaan mo na talaga Di ba? Pero mo paano nangyari yun? Walang jurisdiction. Tapos napunta sa ICC via FBI, etc. Wow! Itong administrasyon talaga natin para may kababalaghan Iniimbestiga ito ni Marcoleta. Video rin ito, ipapakita ko sa inyo. At higit sa lahat, itong si Senator Amy Marcos ay tinanong rin itong mga 18 ex-Marines patungkol po sa delivery, di umano, ng mga nakapasok na mga maleta umano nakapasok dito sa lugar ng Ilocos. Imagine that one. Lugar nila yan dyan sa mga Marcoses nila Sandro Marcos. Nakapasok ang maleta doon at naghahatid raw. Ano pa mga aasahan natin doon sa norte? Talaga naman po pwedeng mangyari yung ganyan, yung mga flood control nga doon parang hindi naman tinitignan. No? Ano bang memes yung nakita ko doon na picture tapos sinabi nung DPWH, sino nga ba yung lalaki na yon, na kulang lang daw sa budget. Iniisip ko, kapag ba nag-deal ang DPWH, patsi-patsi muna, or ito muna, hindi pala patsi-patsi, no? Yung parang installment, ito lang muna gawin natin dahil ito lang muna yung budget, ito lang muna ang itayo natin, parang mga poste lang muna. Ganun ba yun? Di ba? Alam ko, ang gobyerno, kapag may gustong gawin na mga project, dapat tapusin.
Sabi ko nga dati, yung kurakot, alam nyo, kapag nangungurakot ang mga buhaya noon, tatapusin muna yung project o kaya substandard. No? Yung matitira doon, yun na yung kupit nila. Pero ngayon, iba. Kapalan talaga, garapalan. Wala ka nang makikitang project, ghost project talaga. Talagang buo kinangkam. Ganong katindi ang administrasyon ngayon. Kaya, mahal na Pangulo, sino po ba talaga? Kasama po ba kayo o yung mga nasa paligid nyo lang po? Tatanong lang po ha. Yan ang ating pakikinggan. Ito muna. Ito, panoorin natin itong video kung saan ito raw si Torre ay nililigawan itong 18 ex-Marines. Ito, panoorin natin at pakinggan. Magre-react tayo. Bene is voluntary. Your Honor, kasi nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. O ngayon, anong kinalaman ni Torre, no? Baka siguro lang, no? Baka. Ito'y vision lang natin. Siguro, may nag-utos kay Torre, ikaw na. Alokin mo sila ng ganitong halaga. Sabihin mo, wag na silang magsalita. Siguro, baka gano'n. Una dyan, napatawag kami sa... Sino po ang lumiligaw sa inyo? Si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General Torre po. General Nick Torre. Pangalan na pangalan talaga. Dawit pa rin si Torre. Yes po, Your Honor. Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa iyo? Siyempre yung nanliligaw, kumbaga sa Grabe si Torre. Kasali ka pala dito, Torre. babayang nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahang loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya? Una, Your Honor, kinausap kami na mag-pirma ng affidavit. Walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutisa po. Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag ninyong patotohanan Opo, Your Honor. yung mga pinagsasabi Opo, Your Honor. na nauna ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. Pumayag ba kayo? Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma, gawa nung naipit na po. Baka kami ay mapahamak po sa kanila. Ayan ang hirap ng mga kapatid, ano? Kasi hindi rin natin masisisi yung iba. Kahit marami na silang alam, hindi talaga sila magsasalita. Kesyo may pera or walang pera. Kasi kahit walang pera, kahit hindi sila bigyan ng malete, pwede kasing bantaan, no? Alam niyo naman sa mga pelikula, parang ganyan yung mga napapanood natin kapag nagsalita ka, uubusin ko ang pamilya mo. May mga ganun, ano? Hindi naman kaya, sige na, baka gusto mo ng 2 bilyon. 2 bilyon na yan, hindi biro ang halaga na yan, no? Kahit magpaulit-ulit kayong mabuhay mga pamilya kayo, mabubuhay kayo. Kung pagkain lang, bahay, tirahan, no? Saan ka pa? Kukunin mo na yung 2 bilyon. Pagkakaano mo na, yung nagsasabi ng totoo at kakampi ka na dun sa kabila. Napaka-easy, ano? Bilyon no? Gugulantangin yung utak mo, gugulantangin yung isip mo kung sakaling alokin ka ng pera o hindi naman kaya yung pamilya mo pwedeng bantaan. Yan yung mga napapanood ko sa mga pelikula parang nagkakatotoo siguro ngayon, ano? Yung mga... Paano na lang kung madama yung pamilya mo? Wag na, di ba? Kaya ako duda ko lang naman. Siguro hindi to totoo. Siguro kaya si Cheese medyo bumalakang. Hindi, love ko yan si Cheese. Siguro pwede nating maintindihan, pero Cheese, siguro sana nagpakatatag ka po. No? Siguro malay mo baka si Heart na yung kapalit. Hindi, joke lang po, no? O kaya malay mo may kapalit na mabigat. Kaya siguro ginawa na lang niya. Iisipin niya pa ba yung taong bayan? Iisipin niya una siguro pamilya niya. Pero iba si Madam Amy, di ba? Inuna niya taong bayan kaysa pamilya. The best yan si Madam Amy, no? Ewan ko lang, Madam Amy, kung mapagkakatiwalaan ka pa, pero sana tuloy-tuloy nyo lang po yan. Gusto ka naman ng mga ibang kababayan natin, no? Love ka naman,
Hindi mo nga lang talaga masisisi na yung iba, medyo umayaw na sa'yo. Eto sana, si Gutesa, bilib ako nung una. Kasi nga talagang antapang, di ba? Yun lang, baka nga madadamay na yung pamilya o inalukan na o kung ano pa mang mga banta, baka ganun ho yung nangyari. Ngayon ho dito sa 18, posible ba na may isa pong o dalawa, tatlo, yan nga, sinabi niya nga meron na, no? Yung mga nagsasalita na yan, posible kaya na masilaw din sila o matakot din sila? Abangan natin ang mga susunod na kabanata. Tama pong sarili namin po. Sa makatwid, hindi siya nanliligaw, nananakot siya. Yung nanliligaw, malumanay, magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma doon sa kanyang nakapirma kagusto. Grabe ito, no? Kasi ako naniniwala ako dito sa kanila kasi hindi man lang sila nagbabase lang sa script. 'Di ba? Kung mapapanood mo, talagang sila very very calm, no? Kalmadong-kalmado, pero kita mo naman na grabe yung nila. Eto na, alam ko in-interview si John Vic, sabi niya papalabas na daw siya eh. Tapos dumagsada yung mga tao, Parang ewan ko bang term na ginamit niya ron. Hindi naman siya papalabas eh. Parang pasalubong nga siya eh. Pipigilan niya sila Peter Cayetano tsaka sila Sir Robin eh. Di ba? Parang iba yung sinabi niya eh. Tinan mo ha. Bakit pumasok yan? Ito. Tuhan, Wala na. Inanapala dito. Dito. Pasahin mo natin yan. Saan na yun? Hindi niya pinasok yun, Pero ipapakita ko yun ngayon. Ngayon din. Cayetano, Ito na. Please, walang tulakan. Okay. Okay, so pumasok yung 18 Marines, ay sinama ni Senator Pia Cayetano, Ito na. Okay. Okay, so nakapasok yung mga 18 Marines na kasama sa guests for the Blue Ribbon Committee. Ito na. Sinama sila ni Senator Pia Cayetano. Ayan na, di ba? Hindi naman siya palabas eh. Parang patulak nga ang nangyari, di ba? Ito. At isinama sila ni Senator Pia Cayetano. Up! Ay! Oh my God! Senator! At dito siya, Secretary John Vic Rimulya at pinipigil sila Senator Robin Padilla. Oh my God! Nagtakbuhan sila Senator Pia Cayetano kasama yung 18 Marines. sama yung 18 Marines, Hindi umubra si John Vic. Sayang, sir. Idol pa naman kita. Laki ng katawan mo. Hindi ka umubra sa aming Robin Padilla. Ano ko si Senator Robin Padilla? Sinasarahan kami ng pinto! Aray! Aray, nakikipagtulakan ka dyan, te. Huwag ka na lang mag-aray-aray, tiisin mo na lang. Trabaho mo naman po eh. Pero salamat kay Ating. Nababasa ko yung mga comment, parang naartiyan sila sa reporter. Pero kung hindi dahil kay Ating, hindi natin makikita itong tulakan na nangyari na parang hindi umubra si John Vic kay Robin. Si Robin, batak eh. Si Rimulya, ewan ko kung anong meron. Laki ng katawan ni John Vic, di ba? Ewan, bakit ang nangyari? Okay. Kasama ko si Senator Robin Padilla. Sir, what's happening? Oh my God. Sir. Thank you, sir. Thank you. Hindi rin kasi biro yung mga media no? Senator Robin, anong nangyayari po? Trabaho. Okay lang yan. Okay lang yan. Binasing ka. Hirap na hirap si John Vic, si Idol John Vic. Tapos natulak-tulak lang, baliyahan ba tawag doon o tulakan? Di umubra si John Vic, tapos sinabihan lang. Okay lang yan. Binasik, mamen. So, shoutout po sa nag-video nito Credits po sa inyo. kagitan sa likod, sa ilalim, sa baba dahil hinarang ni Secretary John Vic Rimulya sila Senator Pia Cayetano at Senator Robin Padilla. 18, nandito po ba sila? Sila na lang magsalita. Okay. So, kapatid,
Grabe, napaka-pro ni, ni Robby. Nagkagit-gitan sa first floor dahil Naipasok po ba? Naipasok po ba Dahil- yung senator? ipinasok ni Senator Pia Cayetano, sinabay niya yung 18 Marines. Pero So, ang nangyayari mga kapatid, talagang mukhang pinipigilan. Ba't mo pinipigilan, maglalahad lang naman sila ng saloobin doon. Siguro baka naiutos or magkikita. Ang labo kasi ni Idol John Vic eh. Hindi ko alam kung anong totoong pakay niya eh. nakita natin na hinarang siya ni DILG Secretary John Vic Remulla. Okay. Hold on. Ayan na, grabe. Ano pala si Senator ba to eh? Ando to, no? Nagkakamera. Ayan, Senator ba to? Kitang-kita po, ala buhok. Nagkakamera lang para hindi halata, di ba? Shoutout Okay, kay so what Kuya you can see Lolo. right now, ito yung mga Marines, Kompleto kayang 18 ang nakapunta. Parang hindi, Pag ganyan ba, media lang pwedeng pumasok, mga vlogger hindi? Discrimination. Ewan ko lang. Senator Robin Padilla, kasama po si Senator Pia Cayetano. Okay. Bumaba po siya. So, So tapos na. mga kapatid, Ayan, wala na siguro. Ayan, nakaupo na sila. Safe na. balikod at itong So yun na nga ho yung nangyari, natumba pa, sorry. So yun na nga mga kapatid, nakita na ho natin. Ang sa akin lang, kung talagang wala silang kasalanan, di sabihin nila ito ebidensya, walang kasalanan, kahit binanggit nyo kami, ito ang totoo. Di ba? Ganun lang naman yun. Hindi yung kuda kayo ng kuda. Kung nabanggit yung pangalan ninyo, post kayo sa Facebook, kuda kayo ng kuda. O kaya bago pagkuda ninyo, ilabas nyo rin yung ebidensya nyo na magpapatunay na hindi kayo sangkot. Ganun lang yun eh. Hindi puro verbal. Kaya pala, sa Blue Ribbon ayaw ninyo kasi, nakalagay pala yung mga pangalan nyo. Ako may narinig kasi akong tulpo. So, ako, di ba yung binasa ni Marcoleta? Kaya ako, nangihinayang ako eh. Kasi, dati ang bango ng pangalan ng tulpo. Ngayon, wala na. Siguro wala na tayong oras, mga kapatid. Sobrang maraming salamat po sa inyong panonood. At syempre, huwag niyo ho kalimutan mag-like, At kapag nakakakita kayo ng super thanks dyan, makakatulong po yan sa akin, Super thanks kasi medyo humina ho ang ating mga video dahil sa algorithm at nasira ang ating channel. Pero sa pamamagitan po ng inyong suporta, kung napapangiti ko kayo at medyo kinukurot yung inyong mga damdamin, pwede kaya may super thanks dyan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang X-Crew reaction video at nasa description din ang Reactionaryo PH. Pwede nyo pong puntahan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Duterte pa rin.